panahon ay may isang kapuluan na sadyang napakayaman. Ang lupa rito ay malusog, kaya laging sagana sa mga hitik na bunga. At ito rin ay nagluwal ng mga bulawan. Ang mga katutubo sa lupaing ito ay may kinagisnan ng maunlad na kaugalian at paniniwala. At sila ay nakikipagtalastasan na rin sa mga banyaga. Munting alay lang po sa inyong kagandahang loob. Tinatanggap ko ang inyong mga handog. Salamat, Tata. Salamat. Sige. Ang mga katutubo ring ito ay may sarili ng pananampalataya kay Laon o kay Bathala na siyang lumalang sa langit at lupa at sa unang lalaki at babae na kanilang pinagmulan. Sila din ay gumagalang sa kanilang mga umalagad at sumasamba sa mga tagapagkalinga ng kalikasan na tinatawag nilang mga diwata. Ang mga diwata kung saan ako ay nabibilang. Ito ang lupaing hiyas sa silangan, kung saan ang mga katutubo at mga diwata ay magkasamang naninirahan.
At habang lumilipas ang panahon, nakikita namin ang pag-unlad ng mga katutubo. At kaakibat ng paglipas ng panahon, kaming mga diwata ay nananatiling nakikisalamuha pa rin sa mga tao. Ang iba sa amin ay niyakap na rin ang kanilang pamumuhay. Sila ay umibig at nakipag-isang dibdib sa mga tao. At itinalaga na ang kanilang mga sarili bilang isa sa kanila. Ngunit, ang katahimikan ng pamumuhay ng mga katutubo at mga diwata ay dagliring magagambala. Pagkat sa karagatan ay dumating na ang mga banyagang nakatakdang magpapabago sa pamumuhay ng lahat. ¡Matarles todos!
Nasakop at nagapinan ng mga dumating na dayo ang pood ng Raha. Dato, hinihiling ko po na ipag-utos ninyo ang ating agarang paglikas. Ito ang ating tahanan. Dito nang gagaling ang ating kinabubuhay. Kung ang Raha ay tumanggap sa mga dayo, ganun din ang ating gagawin. Sapagkat ang mga dayo na yan ay maaaring maging kapanalig natin sa ating mga kaaway. Kung sila ay mga kaibigan, bakit kailangan nilang sunugin ng mga anito, ang mga bahay, ang mga mahahalagang kasulatan? Wala ring kaibigan na magnanakaw ng mga kasangkapan at bulawan gaya ng ginawa nila sa pood ng Raha. Na walang galang na mahalaga. Tamang tinura nila. Kailangan nating lumikas. Katahimikan! Walang sino man nakababatid kung ano ang maaaring kainatan natin sa kamay ng mga dayo. Kung tayo papabubuti o hindi. Maiwan dito ang nais sumama sa kanila. Ngunit pinihintulutan ko rin ang mga nais lumisan. Kalayaan na pag-aari, hindi kami payag mawala muli. Lahat sa kahit kailan kumari, pipilitin kong ika'y mabawi.
clase de lugar es este? Este es un infierno de tierra. ¡Un infierno de tierra! Anak! Anak, magbulat ka! Anak, magbulat ka! Inagiginid! Bakit mo nilalabas ang iyong kapangyarihan? Ano ang iyong binabalak? Kung hindi ko ito gagawin, mamamatay ang aking anak. Hindi ko maatim na mamatay siya. Ngunit sugatan ka rin. Kung isilalin mo ang kapangyarihan mo, ikaw naman ang mamamatay. Hindi ako papayag na mawala ka sa hanay ng mga diwata. Lalo na't ngayon, kailangan ka naming lahat. Kailangan namin ang pangangalaga mo bilang diwata ng digma. Inagiginid! Patawarin mo ko. Ngunit higit na mamatamisi ko pang mamatay kasi sa aking anak. Tanggapin mo ang alay ng iyong ina, ang aking kapangyarihan, ang aking lakas, at anting-anting na magdurugtong ng iyong buhay. At nawa ay maging iyong kapid at kalasag laban sa iyong mga kalaban. Salamat at ligtas ka, anak. Salamat at muli kang ipinalakas ng aking kapangyarihan. Iniligtas mo nga siya, ngunit ikaw naman ang mamamatay. Bakit mo ito ginawa, Inagiginid? Bakit mo kami iiwan ngayong kailangan ka namin? Ako ay isang ina pa rin na hindi matitiis ang kanyang nag-iisang anak. Kaya patawarin ninyo kung higit na mas inuna ko ang kapakanan niya. Patawad, anak. Patawad kung babayaan na kita. Patawad kung hindi na kita makakasama. Ngunit masaya akong mamamaalam dahil ikaw ay mabubuhay. Ngunit batid ko na ako ay magtatagal pa. Kaya paalam, mahal kong anak. Paalam. Paalam.
Hindi nakikinig. Kanay, kaya mo pa ba? Salamat. Mag-iingat ka. Tila may ibig ipahiwatig ang ibon na yun. Ano kaya yon, Waray Lupig? Hindi kapatid. Ngunit hindi ako maaari magkamali sa aking kutob. Tarong, sundan mo ang ibon. Bilis. Ngayon din, Waray Lupig. Taro, mag-iingat ka. Kay palad ng mga inang binayayaan ng anak, Waray Lupig. Magagawa ko marahil ang ipagpalit kahit na anong yaman namin ni Tarong. Matikman lamang ang ligaya dulot ng isang anak. Bakit mo pinapahirapan ng ganito ang sarili mo, Linang? Igalang mo na lang ang kalooban ng ating laon. At tanggapin na kailanman hindi ka maaaring maging ina. Paano ko iyon matatanggap? Gayong gaya ng iba, batid ko naman na kaya kong magkaloob ng labis-labis na pagmamahal. Ngunit bakit sila meron mga anak at ako wala? Anong pagkakaiba namin? Tama na. Huwag ka nang manangis pa. Waray Lupig! Tarong,
Bakit ka may kalong na sanggol? Natagpuan ko sanggol na ito. Nag-iisa sa kakahuyan. Kaawa-awang bata. Akin na siya. Nakita mo, Tarong. Tila ibig niya ang paghihili ko. Ang ngiti pa. Ibig sabihin, magaan ang loob ng sanggol sa'yo. Ang ibon na iyon ang gumabay sa akin upang matagpuan ko ang sanggol na ito. Kung gayon, tama ang kutob ko. Ang ibon na yon ay isang diwata. At ang sanggol na ito ay kanyang pinangangalagaan. Huwag kang mag-alala. Ipapangako namin ni Tarong. Mabibigyan ka namin ng kalinga. Mga kabanwa, tayo na. Pagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Magayon, anong iyong ulat? Yumao na si Inang Giginid. Siya na humalili kay Malandok, ang diwata ng digmaan. Napaslang siya ng mga banyaga. Sa pagpanaw ng diwata ng digmaan, wala na iba pang diwatang makakalaban sa mga dayuhan. Sino ang tutulong sa mga katutubo upang itaboy ang mga kaaway lalahon? Wala nang tutulong pa sa kanila. Tuluyan ang masasakop ng mga dayo ang lahat ng mamamayan at wala nang diwata ng digmaan na gagabay sa kanila. Ngunit, ang kapangyarihan ni Inang Giginid ay nabubuhay pa. Iyon ay kanyang isinalin sa kanyang anak na may dugong diwata. Nasaan ang kanyang anak? Ang sanggol ay natagpuan at dinala ng mga nagsilikas patungo dito sa Ilaya. Hindi na tayo masusundan dito ng mga dayuhan. Aking kabanwa. Mula ngayon, dito na tayo maninirahan. Kaya tayo na. Gumawa na tayo ng ating matutuluyan. Halatang sabik na sabik kayo sa anak. Kaya marahil pinagkaloob siya sa inyo ng diwata. Kung iibigin ng aking dana, ay ituturing kong galing sa aking sinapupunan ang sanggol na to. At mamahalin siya gaya ng isang tunay na anak. Ulit din lang. Hindi tayo nakakatiyak. Maaring buhay pa ang kanyang mga magulang. Kung buhay pa sila, Tarong, hindi ba dapat sa kanila nagtungo ang ibong diwata upang ituro ang batang ito? Tama sila lang, Tarong. Maaring napas lang ng mga dayo ang tunay na magulang ng bata. Kaya't ipinagkaloob sa inyo. Kung ganon, ako ay magiging mabuting ama sa batang ito. Ituturo namin nililang sa kanya ang ating kaugalian. Nang sa ganon, ay maging karapat-dapat sa ating banwa, si Malaya. Malaya? Yan ang ipapangalan natin sa kanya. Isang salitang natutunan ko
Noong nagtungo kami ng Maynilad, ang katumbas na kahulugan niyan sa atin ay Timawa. Nababagay sa kanya ang pangalan na ito dahil katulad natin, nakaligtas din siya sa pananakop ng mga dayuhan. Yan ang dadalhin niyang pangalan hanggang sa kanyang paglaki. Tuklasin sa dilim ang munting liwanag at hintayin ito ay maging bulaklak pasasaan baga at mambumukadkad itong katulad mo pagdating ng oras. Pakinggan ang tunog sa katahimikan, magpahanggang ito ay umalingaw bilang isang hurisang bukang liwayway o hangin sa pakpak paglubog ng araw. Aking anak, tamhin mo ang sarap sa sakit nang maintindihan itong pagtitiis kapag tumalino ang damdaming gipit, dudunong ng higit ang puso at isip. Puso't isip. In nomine Patri et Filii et Sancti. Amen. Malaya? Malaya? Tarong! 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 Nariyan pala kayo. Pinakabanin niyo ako. Ano yung ginagawa rito? Tinuturo ko lang kay Malaya ang ating pinagmulan. Ninang, napakalayo na natin sa ating dating tahanan. Ano na kaya nagaganap sa ating mga iniwan? Nawa ay tama sila, Tarong. Sana nga ay maging mabuti sa kanila ang mga dayuhan. Salgo para Maynila con 500 de nuestros soldados.
Dicen que Maynilad es mucho más rica de esta tierra. ¿Qué de nosotros, señor? No te preocupes, Sanrial, porque os voy a premiar. Esta tierra necesita de dientes y por eso vamos a dividirla en varias encomiendas. Morga, el oriente, Sebastián, el oeste, y tú, Arranque, la tierra en el norte. Y tú, Antonio Sanrial, hasta donde puedes ver, es tuyo. Adiós, señor Legazpi. Ojalá tengas éxito en Maynilad. Gracias, Sanrial. Compañeros, adiós. Muy dignos, caballeros. Matapos paghati-hatian ng lupain ito bilang pabuya sa kanyang mga tapat na tagasunod, ay lumisa na nga ang pinunong dayo upang magtungo sa Maynilad at doon magsagawa ng panibagong pananakop. Sa paglisa ng kanilang pinuno, ano ang naghihintay sa lupain ito sa kamay ng kanyang mga iniwang alagad? Kumusta na inyong mga nasasakupan? Dumatal na ang mga Kastila! Dumatal na ang mga Kastila! Dumatal na ang mga Kastila! Bitiwan ninyo ang inyong mga sandata. Hindi tayo makikipag-away sa kanila kundi makikipagkaibigan. Bigyan natin sila ng mainit na pagtanggap. Kasama ko ang ilang mga dayo na sumako sa atin. Ang inyong banwa ay pinagkaloob na sa kanilang pinuno, ni si Antonio Sanrial, at siya na rin ang tatayo ng komendero o katiwala dito. Pinalulugod namin kayo makilala. Bakit mo siya pinatay? Ang dato ay nakipagkaibigan lamang. Están envueltos en oro. Vamos a quedar ricos en esta tierra. Kanina mo pa ako inaaliw, anak. Ngunit kailangan ko nang ipaghanda ng kakainin ng iyong ama. Ha? Mamaya ay darating ang fraile para bautismohan kayong lahat. Pero bago yon, meron akong gustong malaman. Meron ba kayong nakikilalang isang babae na napakagaling makipagdigma? Siya ay kakaiba. Alam ko yon dahil ibang klase siya makipaglaban. Nasaktan namin siya, pero nakatakas siya kasama ang sanggol niyang anak. Kaya kung sino man sa inyo dito ang may nalalaman tungkol sa babaeng yon, ay sabihin niyo sa akin. At kayo ay bibigyan ko ng gantimpala. Paumanhin, Ginoo. Sa mga inilalahad ninyo, tila isang diwata ang inyong nakalaban. Diwata? Ang mga diwata ay mga makapangyarihang nilalang din ni Laon. At kung tunay ngang nakatakas ang mag-inang sinasabi nyo, matakot na kayo, Ginoo. Pagkat batid ko, balang araw maghihiganti sila sa inyo.
Isang diwata. Mahabaging laon! Tarong, nasaan ang ating anak? Ang ating anak, Tarong! Ang aking kapila! Asan ang aking kapila? Taro! Ang kinugkup nyo! Halika kayo! Tarong! Ang ating anak, Tarong! Ang ating anak! Mahabaging laon! Paano ito nangyari na kahit sanggol pa lamang si Malaya, ay nakakalakad at nahahawakan niya ang mabigat mong kampilan? Ang sanggol na yan ay hindi pangkaraniwan. Kaya marahil siya binabantayan ng mga diwata. Marahil ang sanggol na yan ay isang diwata kung hindi man ay may dugong diwata. May dugong diwata ang anak ko? Napakapalad talaga namin pagkat kami ni Tarong ang napiling maging magulang niya. Tunay ngang mapalad tayo at ipinagkaloob sa atin lahat ang batang yan, Pinang. Ang batang yan ang ating magiging lakas sa sino mang na magbabalak na lumusob sa atin. Ano pa pong ibang kababalagan o kapangyarihan ang kayang gawin ng aming anak? Malalaman natin sa sandaling lumaki na siya. Oh! Hayaan mo siya. Pagkakataon mo na ito, anak, para makuha ang iyong unang batok. Mahal na laon, mga diwata at mga busaw, ipagpatawad ninyo ang aming gagawin sa isa sa inyong mga nilikha. Bakit kailangan niyo pang magpaalam at magdasal, Baba? Tayo ay gumagalang lamang nang sa ganun ay hindi tayo parusahan ng mga diwata. Halika dito. Hawakan mo itong bangkaw. Higpitan mo. At saka mo tudlain ng buong lakas. Baba! Tinamaan ko! Mga kasama, sa ating pag-uwi, ipapaalam natin sa lahat na nakuha natin tong hayop na to. Dahil sa akin nag-iisang anak. Baba!
Anak! Malaya! Tarong! Nandyan sa librong yan nakatala lahat ng mga nalalaman ng mga katutubo tungkol sa mga sinasabi nilang diwata. At alam ko, sila makapagpapagaling sa sakit mo! Nagpakita na naman ng kakaibang lakas si Malaya! Magsipagyukod kayo! Dahil nandito na ang ating bagong dato. Ayaw lang nila akong kalaro kasi natakot sila sa akin. Galing daw ako sa diwata. Tsaka ang banggit pa nila, hindi niyo raw ako tunay na anak ni Iloy. Hindi natin maaaring ibago sa kanya ang kanyang katauhan. Sino ka? Ako ay isang diwata. Halika, sumama ka sa akin. Saan niyo ba talaga ako dadalhin? Sa tirahan ng mga tulad naming mga diwata. Hangin ang pasabi, paglaya natin darating. Kalakip ang pag-ibig na dalisay, alay sa pusong naghihintay. Pag-ibig na sinubok ng panahon, kalayaan na binuwal ng alon, ay di na muling mawawala pa sa lupang mahal, sa lupang mayabang. Kinabukasan ng bayan ay ipaglalaban. Mula noon hanggang ngayon, ipaglalaban. Hatid ng hangin ang pasabi, paglaya natin darating. Sila ay ilan sa mga diwatang kasamahan namin. Si Lihangin, na ang diwata o tagapagkalinga ng hangin. Si Santo Nilio, ang diwata ng mga mabubuting biyaya. Si Dalikmata, siya ang diwatang nakakagamot ng mga karamdaman sa paningin. At si Lidagat, ang diwata ng dagat. Ako, si Barangaw. Ang diwata ng baghari! At ako si Lalahon, ang diwata ng apoy at mga bulkan. At siya si Adlaw, ang diwata ng araw. Libulan, ang diwata ng buwan! At kayo, sino kayo? Ako si Magayon, ang diwata ng lahat ng mga lumilipad na hayop. Kami ang ilan sa mga diwata na tulad nyo, nakatira din dito sa Ilaya. Kami ang mga tagapangalaga ng kalikasan. Gaya ng sinabi ko sa iyo, Wancho, nung una ka pa mang dumating dito, totoo ang mga diwata. At sila ang may hawak ng lunas para dyan sa karamdaman mo. Hindi na ako gagaling sa aking kapansanan, Papa. Mismo mga doktor sa Espanya nagsabi niya, huwag na kayong umasa pang gagaling pa ako. Lalo na huwag na kayong umasa pa na gagaling pa ako dahil sa mga kalukuhang diwata na yan. Dahil hindi ako naniniwala sa kanila. Kayong lahat ay kilala ko na sa pangalan. Dahil wala nang nagkaisip ako, itinuro na kayo sa akin ang aking Iloy. Akala ko noon, mga pangalan lamang kayo. Ngunit tama pala ang aking Baba at Iloy. Totoo nga pala ang mga diwata.
Lalo't ngayon ay nakaharap ko na kayong lahat. Dapat huwag din kayong maniwala sa kanila. Dahil nakapag-aral kayo at isa kayong Katoliko. Ano ba ang problema mo, Wancho? Ilang beses ko man sasabihin sa'yo, nakita ko ang diwata na kalaban namin siya! Hindi yung diwata, Papa. Isa lamang yung Indio na nakasagupan niya na makipaglaban. Yun lang yun. Hindi na ako muling mag-aalinlangan sa inyo. Ngayon, maaari na ba akong umuwi sa amin? At tsak na hinahanap na ako ng aking mga magulang. Malaya, may kailangan ka pang malaman bago ka lumisan. At ano yun, mahal na diwata? Ikaw ay anak ng isang tao at isang diwata. Si Ina Giginid, siyang diwata ng digmaan. Kung gayon, totoo nga pala na ako ay mula sa inyong lahi. Nasaan ang aking inang diwata? Narito ba siya? Malaya, siya ay matagal nang namatay. Pagkat napaslang siya sa kanya pagkikipaglaban sa mga dayuhan. Iyon ang dahilan kaya ikaw ay nakupkup ng mga kinikilala mong magulang ngayon. Dahil ang tunay mong ama at ina ay mga nasawi na. Sino ang mga dayuhang ito? Bakit nila pinaglakit tunay na mga magulang? Naparito sila upang sakupin ang lupain ito. At nagtagumpay na sila doon sa Ilawod. Kaya kayo ng iyong mga kinikilalang magulang ay lumikas dito sa Ilaya upang takasan ang mga ganit na dayong ito. Malaya, kailangan mong malaman ang mga bagay na ito upang ngayon pa lang maunawaan mo na ikaw ay may mahalagang bugna na kailangang tuparin. At ano ang aking bugna, mahal na diwata? Linang! Tarong! Nasaan si Malaya? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Akala ko magkasama kayo. Sumama ako sa nagbaba ng kalakal sa Ilawod. Ngunit pabalik dito, may nakita kami mga dayo. Nangangaso sa ibaba ng Ilaya. May mga nakarating na dayuhan sa paanan na Ilaya. Nakita nila kami. Nakita kami ng mga dayuhan. Si Malaya! Asan si Malaya? Anong bugna ang winiwika ninyo? Malaya, may dahilan. Kaya isinilang kang may dugong tao at diwata. Iyon ang iyong bugna, Malaya. Ang maging tagapagtanggol ng mga tao at mga diwata laban sa mga dayuhan. Ano na kung gagawin natin, Dato? Ngayon may mga namataan ng dayuhan sa paanan ng Ilaya. Walang bababa sa inyo dito sa Ilaya. Balaan ninyong lahat. Ngunit ihanda na rin ninyo yung mga gamit baka sakaling kailangan natin lumigas muli. Pinong, kayo at tatlo sa ating mga mandirigma ay inaatasan kong magbanman sa ating unang tanggulan. At kung may mga dayong paparito, bigyan ka agad ng babala. Masusunod, Dato. Walang galang ng mga kasama. May nakakita ba sa inyo sa aking anak? Nawawala si Malaya, Tarong. Kanina pa raw, hindi namin alam kung nasan siya. Paano kung natagpuan na siya ng mga dayuhan, Tarong? Hindi ko makakayang mawala sa akin ang aking anak. Kaya utang na loob, tulungan niya kami upang hanapin siya. Hanapin si Malaya! Tama ba ang narinig ko? Ako? Magiging tagapagtanggol ng mga tao at mga diwata?
Ikaw lamang ang makakagawa nun, Malaya. Dahil ikaw ang tagapagmana ng kapangyarihan ng iyong ina. May kakaiba nga akong lakas, mahal na diwata. Ngunit higit na mas makapangyarihan naman kayo kaysa sa akin. Dahil kayo ang tunay ng mga diwata. Kaya bakit hindi na lamang kayo ang kumalaban sa mga dayong binabanggit nyo? Hindi namin sila kayang labanan. Dahil hindi kami mga mandirigma tulad ng iyong inang diwata. Sinigilit lamang bilang diwata ng digma o may kapangyarihan sa pakikipaglaban. O kung halimbawang ang gamitin namin ang kapangyarihan namin, madadamay ang mga katutubo ng lupain ito. Paano madadamay? Hindi ko maintindihan. Ipapaliwanag ko sa'yo ang aking kapangyarihan, Malaya. Bilang diwata ng apoy at mga bulkan, maaatimba ng aking kalooban na madamay ng mga katutubong naninirahan sa lupain ito. Gaya rin ako, Malaya. Maaari kong utusan ng dagat upang mamuksa at magbigay unos. Ngunit madadamay din ang mga katutubo. Iyan ang dahilan kung bakit wala kaming magawa upang maipagtanggol ang mga katutubo. Ang mga kapangyarihan ng mga kasama ko, magbibigay din ng kasawian sa iba. Ngunit ikaw, bilang bagong diwata ng digmaan, ang may kakayahan na makipaglaban sa kanila ng harapan. Ngunit ako ay mas pamahal na diwata. Batid naming hindi ka pa handa ngayon. Kaya hihintayin namin ang panahon na ikaw ay may sapat na gulang upang maisagawa ang iyong bugna. Panahon na para magbalik ka sa iyong mga naghihintay na magulang, Timawa. Umuwi ka na. Hinahanap ka na nila. Gumendero! Senyorin Gumendero! Senyorin Gumendero! Senyorin Gumendero! Bakit? Anong problema? May mga nakita kami bagamondos sa paanan na Ilaya. May mga bagamondos na nakatira roon. Linang! Hindi niyo kasama si Malaya. Hindi niyo natagpuan yung anak ko. Hindi Kung saan-saan ko na siya hinanap. Asan na yung anak natin? Akala ko kung napano ka na. Huwag mo uulitin yan, ha? Huwag kang lalabas sa banwa natin. Naririnig mo ako? Iloy, patawad. Natutuwa akong umuwi ka na. Ngunit hindi ko naibigan ang ginawa mo. Saan ka ba nanggaling? Buong araw ka nawala. Anong buong araw akong nawala, Baba? Sandali lamang po ako umalis sa atin, ah. Anak, magdamag kang hindi umuwi. Kaya hindi ka sandali lamang nawala. Bakit ganun? Talaga namang sandali lamang ako umalis sa atin.
Dahil sumama ako sa mga diwata, dun sa tahanan nila. Anong kabulastugan nito, Malaya? Nagwiwika po ako ng totoo, Iloy. Nakita ko na ang tirahan ng mga diwata. Malaking tahanan iyon. Nagawa sa mga alagang hiyas. At ang mga diwata, Iloy, maganda sila at mababait. Kung totoo yan, bakit ka naman dadali ng mga diwata doon sa tahanan nila? Nagpakilala kasi sila sa akin, Baba. At saka ipinaliwanag nila kung bakit hindi nila magawang labanan ng mga sumakop sa Ilawud. At pagkatapos, ipinaliwanag nila ang ambog na ako daw ay upang siyang kumalaban sa mga dayuhang iyon. Tama na, Malaya. Kung totoo man ang winika mo, ayokong sumasama ka uli sa mga diwata. Linang. Hindi ko naiibigan ng mga tinalakay nilang bagay sa anak ko, Tarong. Kung totoo man yon. Simula ngayon, Malaya, hindi ka aalis dito sa ating banwa. Mapanganib ang lumayo ka dito dahil may mga dayuhan nang nakarating sa paanan ng Ilaya. Kaya dito ka lang sa loob ng banwa upang hindi ka nila makita. Naintindihan mo? Iloy? Salamat. Linang, papaano kung totoo nga may nakita siyang diwata at dinala siya sa kanilang tirahan? Hindi malayong mangyari yan. Linang, alam mo na si Malaya ay nagmula rin sa kanila. Kaya nga pinag-utos ko kay Malaya na wag siyang lalabas sa ating banwa. Tarong hindi ko ibig na angkinin siya ng mga diwata. At makita siya ng mga dayuhan. Totoo nga ang winika ng mga diwata. Nabugna ng ating anak ang kumalaban sa mga dayuhan. Hindi natin mapipigilan yun, Ninang. Papatayin ko ng mabuti ang ating anak. Hindi ko ibig na mapahamak siya. Ngunit hindi mo maitatago o mapapangalagaan ng habang panahon si Malaya. Hindi mo rin maaaring pigilan kung ano ang nakatakdang mangyari sa kanya. Padre, handa na po ang lahat para sa ating paglalakbay. Saan daw nakita ng mga soldado ang mga vagabundo? Andun daw sila sa Ilaya. Gracias a Dios! Vámonos! Iloy, pakakainin ko lamang po ang aking alaga. Huwag kang lalayo, ha? Manguha lamang ako ng bungang kahoy. Saglit lamang ako.
Kumain ka. Sariwa naman to ah. Uy, Tom, bumalik ka! Malaya, anak. Tulungan mo ako na hugasan mga to. Malaya! Malaya? Malaya! Malaya? Antonio, kagabi pa tayo naghahanap. Asan yung mga vagabundo? Ako ba naman, padre? Masyado kang mainipin. Tinitiyak ko sa'yo. Nandito lamang sila. Vamos! Ana! Ayan! Isang vagamundo! Huliin yan! Antonio! Wag! Huwag mo saktan yung batang yan! Bata, huwag ka matakot sa amin. Huwag ka naman sasaktan. Halika, lapit ka sa akin.